What if hindi dependent ang Pilipinas sa fossil fuels? Summer na at napakainit! Kung hindi tayo napapadagdag gastos sa mas labis na paggamit ng electric fan at aircon, nabibiktima naman tayo ng mga power outage. Taon-taon na lang bang ganito? Ang good news ay may pag-asa pa. Noong December 2025, naglayag ang scientists galing UP Marine Science Institute, University of California, Santa Cruz, and Mindanao State University na Awan patungong Sulusi, Celebesi at Southern Philippine Sea kung saan nakahanap sila ng iba pang mga potential sources ng renewable energy sa ating mga karagatan. Isa dito'y bulkan sa ilalim ng Sulusi na nagbubuga ng gas. Habang sa Celebesi naman, natagpuan ang isang istrukturang nagmumukhang malaking kaldera sa bandang timog ng Balut Island. Sa Palawan naman, may nadiskubre silang 10 metro na displacement sa ilalim ng dagat, partikular na sa continental shelf. May nakita rin silang isang linya ng mga fault na nagmumula sa Ulugan Bay Fault. Bagamat kilala ang Palawan sa pagiging ligtas sa mga malalakas na lindol, ang mga natuklasang ito ay nagpapahiwatig na mayroong seismic zones sa paligid nito. Ang mga nabanggit na natuklasan sa Sulusi, Celebesi at sa Palawan ay potensyal na mapanggagalingan ng geothermal energy o enerhiya galing sa natural na init sa ilalim ng lupa. Ang mainit na tubig na nahahanap sa ilalim ng mga ito ay ginagamitan ng teknolohiya upang gawing steam na magbibigay lakas sa mga turbine na siya namang mag-generate ng electricity. Ang maganda dito, ito ay renewable source of energy. Ibig sabihin, ito ay naturally replenishable at sapat para sa pangangailangan ng mga tao. Maaari din gamitin ang Ocean Thermal Energy Conversion Technology upang gumawa ng electricity mula sa katubigan ng Southern Philippine Sea. Ang teknolohiyang ito ay nangangailangan lamang ng temperature difference na 20 degrees Celsius sa pagitan ng mainit na tubig sa ibabaw at sa malamig na tubig sa ilalim ng ating mga karagatan. Sa karamihang parte ng mundo, ito ay nakukuha sa lalim ng 800 hanggang 1,000 meters. Pero sa Southern Philippine Sea, naa-achieve na ito sa 200 meters pa lamang ang lalim. Lahat ng ito ay natuklasan sa isang initial na expedition pa lamang, meaning ang dami pang potensyal na hindi nagagamit mula sa natural na yaman ng Pilipinas. Kaya kailangan natin ng research at ang suporta ng gobyerno para sa mga science-backed solutions. Napapanahon ngayon ang usaping energy conservation dahil sa mga nabanggit na power outages sa buong bansa. At lalo na't hindi natin masisisi ang mga tao na gusto lamang magpalamig sa panahong ito sa mga pamamaraang alam at kaya nila. Isa ang pananaliksik na ito sa nagpapatibay na mayroon tayong malawak na karagatang handang maghandog ng kanyang kayamanan. Basta't tayo'y maingat at responsable sa paggamit ng mga yamang ito. For more science stories, don't forget to follow Ologist Philippines.